Okay guys, bigyan natin ng reaction video yun guys. Isang babae yata yun na vlogger din. Pumunta sa video campsite. Campsite kasi yun Tapos, uso kasi ngayon yung mumurahin mo yung bundok. Kasi doon mo ilalabas ang sama ng loob mo. Diba? Mumurahin mo yung bundok. Tanga! PI! Ganun. Ilalabas mo yung sama ng loob mo. Lalabas mo, sisigaw ka ngayon. So yung mga kasama nila doon sa camping site, ito yata isa kwan yata to. Hindi ko na inelaborate yung lugar na saan nangyari. Parang may number na kwan 63 93 basta ganun na campsite. So yung lalaki na nagsita sa kanila ay parang yatang caretaker doon or dinatawag na staff ng negosyo na yun, yung campsite. Kasi uso na yung campsite So, nasiwa siguro kasi siyempre taong kwan sila yung tahimik na sila doon sa mga lugar na nakasanayan nila. Hindi tulad sa syudad na medyo maingay yung lugar. So, nakikita nila na nagmumura, nakakahamon sa feeling nila na bakit nagmumura tong mga to. So, ngayon, sinita niya. Ngayon, since sinita niya at medyo paggalang din yung para bang kuan ba? Yung bang she takes slightly doon sa lalaki. So, feeling yung staff ng campsite ay medyo hindi siya siniseryoso ng babae. Kaya ang ginawa niya, sampal niya kasi kung sapak yun, basag yung bunga nga noon. Lalaki siya babae yung kinuha niya. So, siguro ginanon lang niya ba? Parang ginanon lang niya. So, matunog lang kasi may camera. Kasi kung sapak yun, baka tulog yung babae. Kasi malapitan Maliban lang kung mahina ang kuwan. Pero lalaki, iba pa rin yung lalaki, di ba? Lalaki. So, ano bang masasabi natin dun guys? Una-una, nung rumisbak yung babae, Ate B ang tawag nila ang laki ng binayaran ko rito, sabi niya. So, ibig sabihin, negosyo yun. Siguro wala silang binigay na tinatawag na guidelines na bawal gawin to, bawal ganito, bawal kayo maganito, ganon. Kasi, since nagbayad, ibig sabihin, campsite nga di ba? Since nagbayad, at wala naman kayong binigyan na guidelines na ang mga bawal na gawin o hindi. So kung ano yung purpose, bakit sila pumunta roon, ginawa nila. Diba? Ginawa nila. Ito naman yung lalaki si Manong, yan ang bunga ng mga nag-hire ka lang ng tao na hindi mo binibigyan ng seminar. Siguro binigyan lang niya ng trabaho para lang magkatrabaho. Yung tao na yun, yung si nanapak na lalaki, siguro mga tambay-tambay doon o yung mga ranger doon sa gubat na walang proper training at walang proper na tinatawag na educate. Kasi pwede naman niyang sitain lang at hindi yung parang tinatawag na yung tinatawag na parang astang makikipag-away ka. Kasi kami guys, hindi nyo na itatanong, background lang. Ako ay isang security officer. Marami kaming tinatawag na seminar na dinadaan na how to handle or deal customer. So yung si Manong, hindi niya alam kung paano Akala ko nga nung una guys, yung mga tao na yun, bumunta lang doon sa lugar na yun, sa parang kagubatan na yun. Tapos taga roon yung lalaki na nanita. Akala ko hindi siya negosyo na campsite kasi nga ang sabi nga noon, ang laki ng binayaran niya. So yun ang pagkakaintindi ko nung una. Pero nung nalaman ko, nung pinanood ko na yung mga buong video, talaga namang campsite siya. So yung lalaki isa sa mga staff doon kumbaga isa sa mga trabahador doon sa campsite. So halata na si Manong hindi siya nabibigyan ng proper
training, information, orientation regarding how to approach customer. Kasi customer nila yun eh. Kumita sila doon eh. Diba? Ano lang ba naman yung sinabi? Ma'am, ano po yung ginagawa nyo? Nagmumura kayo eh. Medyo po pangit po pakinggan. Ano pong mga kuan? So mga kuan, although ang mga taong may pera, siguro may pera na yun kasi vlogger yun. Hindi naman tulad ko na vlogger na kuan lang eh. Putso-putso yun. Vlogger na may malaking kita yun. So may pride na yun. May ego na yun. Kasi baka malaki na talaga kumita yun sa kuan. So may pera na yun. So pagka makipag-usap sa tao yun na medyo may angas ng konti. Pero ikaw sana, ikaw ay isang nagninegosyo. Dapat hinandil mo ng tama yung iyong pagkuhan doon, hindi nanapak. So, ang balita ko doon guys, sa lalaki ay nahold na siya sa pulis at naimbestigahan na siya. Eh, ang liwanag eh, nandun sa kuhan eh. Kaso lang, ang pangit lang kasi dyan, ganito guys ha. Physical injury is dalawang klase. May slight at serious. Yung slight, yun, papagamot ka, konting halaga ng pera. Kasi ang kaso, ang hirap talaga hawakan yan eh. Ay, kumbaga harapin yan. So, ito yung serious, ang medyo malawak-lawak ang kuwan nito, yung parusa. Si kuya ay slight physical injury ang magiging kaso noon. Kasi, although nasapak niya, ipapa-x-ray yung mukha noon kung wala namang kuwan. So, magkakaroon lang tinatawag na financial kuwan siguro, assistance at o kaya financial. Yun na nga guys, kuan siguro kung alalayan ng amo na yon, yung amo ng lalaki kasi campsite ngayon, baka doon lang mauwi yung tinatawag na usapin. Pero tayo namang mga supposed to be dapat na ganun mga lugar, dapat mag-advance na rin tayo ng tanong. Sir, ano bang may mga kuan ba kayo? May mga bawal ba kayong gawin dito? Ano bang mga kung yung mga don't do or don't na yung mga pwedeng gawin o hindi, dapat sana kasi may mga tao talagang medyo hindi nakakasakay sa panahon. Diba? Tulad niya, nagmumura siya sa bundok. Kaya iba nga, may lugar pa nga ngayon ng restaurant na ibabato yung plato eh. Kasi ilalabas niya yung sama ng loob. Kasi yun daw yung stress eh. So, ang gagawin mo para magwawala ka, para wala kang masakit na tao, mahahasil na tao, yun, negosyo nila yun. So, yung platong babasagin mo guys, ay babayaran mo isa-isa yon. Kunwari, bayaran mo ng tag-20 isa niyan, babasagin niya, magmumura ka. Ganun, babasagin mo siya. O, di ba? So, para may labas mo yung galit mo. So, ganun lang guys. Ganun lang yun. Doon naman sa management ng campsite na yon, bigyan nyo ng seminars naman yung mga tao nyo. Kasi akala ko talaga nung una ay residente doon sa lugar at nagcamping naman yung mga galing sa syudad. Nagkampo sila doon at may taga-residente ron, natural. May mga tinatawag na tradition or may tinatawag silang mga kanilang mga kuan ba, yung mga gawain nila doon na kukuan mo, nalalabag mo. So magre-react talaga. Tapos may konting ego pa yung kausap. Sabi nung babae, sino minumura ko? Sabi niya, ano ba yung mumura? Yung bundok. Sabay sapak, bundok. So, ganun na lang guys. Yun lang reaction ko doon. Si Kuya kulang ng seminar. Negosyo yung ginagawa nila negosyo. So, yung mga may-ari dapat, yan ang tinatawag na leksyon ng mga may-ari, ng mga mayayaman na basta na lang nila hinahire yung tao, siguro dahil mura ang halaga, mura ang pasweldo, bibigyan lang siguro nila 3,000 a month o pangkain o ano man. So, nakakatipid na sila kasi meron na silang tinatawag na nag-maintain doon sa lugar ng, siyempre, bulubundukin yun eh. So, masaya na rin yung mga tao doon kasi baka tagaroon lang din sila. So, hire lang sila. So, supposed to be dapat, pag gano'n magninegosyo tayo, dapat bibigyan talaga natin ng orientation seminar ang mga tauhan natin para at least, kahit pa paano, marunong silang humandle ng customer. Ganun yun. Kasi, para naman kuhan, hindi nila tulad gano'n na sapak nila. So, sa palagay nyo kaya, yung video na yan, binulgar nila yung pangalan ng campsite at medyo nag-trending na rin. So, maaaring iiwasan yan sa mga ibang tao kasi ang business kasi natin, the best pa rin yung tinatawag mouth words, ano yun tinatawag na? Words per mouth na mag-advertise sa yung
negosyo na, maganda kayong pumunta ron kasi okay naman. Tapos yun ang magiging kuan, pangit sa record ng negosyo. Okay guys, yun lang guys, yun lang ang gusto ko maging nabigyan ng reaction dun sa video na yun.